Naranasan nyo na bang tumitig sa sarili ninyo, refleksyon sa salamin? Yung tipong tinitignan mo lang sa mata, yung sarili mo sa gitna ng katahimikan, hanggang sa parang unti-unti nang nag-iiba. Yung nakikita mo, sabi ng siyensya, Troller effect lang daw yon, isang optical illusion, kung saan yung mukha mo ay parang nagiging iba, nagiging distorted dahil sa matagal na pagtitig. Pero paano kung yung nakikita mong pagbabago ay hindi na ilusyon? Paano kung isang gabi yung refleksyon na tinitignan mo ay hindi na pala ikaw? At ang pinakamasaklap sa lahat, bigla na lang ngumiti ito pabalik sa'yo. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay galing sa isang taga-subaybay na tinatago ko na lang sa pangalang Owen. Ito raw ang pinakamalaking dahilan kung bakit hanggang ngayon halos lahat ng salamin sa bahay nila ay may takip pagdating ng gabi. Heto ang kanyang kwento. Nagsimula ang lahat nung lumipat ako ng apartment. Alam mo yon, para makatipid. Single naman ako. Nagtatrabaho ako sa isang call center. Kaya kailangan ko ng lugar na malapit sa pinapasukan ko at kaya ng budget. Nakahanap ako ng isang maliit na studio type apartment sa isang lumang building. Medyo luma na yung itsura, pero malinis naman at higit sa lahat, mura ang upa. Pagod ako nung araw na lumipat ako. Bit-bit yung mga gamit. Ayos dito, ayos doon. Yung apartment, simple lang. May maliit na kusina, banyo, at yung main area na nagsisilbing sala at kwarto ko. Doon ko unang napansin yung salamin. Hindi siya yung tipong binibili mo sa department store. Malaki siya, parang kasing laki ng pinto, at yung frame niya gawa sa makapal at maitim na kahoy. May mga ukit-ukit pa na parang dahon at bulaklak, pero luma ng tignan. Nakakabit siya mismo sa pader, di mo matatanggal. Mukhang naiwan na to ng kung sino man ang unang tumira dito. Okay na to, sabi ko sa sarili ko. Libreng malaking salamin, tipid. Sa unang linggo, wala namang kakaiba. Ginamit ko yung salamin pag nag-aayos para pumasok sa trabaho. Pag nagbibihis, normal lang. Yung trabaho ko, graveyard shift. Kaya ang buhay ko, baligtad. Gising sa gabi, tulog sa umaga. Yung apartment ko, kadalasan tahimik. Ako lang mag-isa. Doon na nagsimula, may napansin ako. Isang gabi, pauwi ako galing trabaho. Mga 6:00 na ng umaga. Pagod na pagod ako. Antok na antok. Dumiretso ako sa banyo para maghilamos. Pagkatapos, lumabas ako at dumaan sa harap ng malaking salamin para kumuha ng damit, pantulog. Napahinto ako. Parang sa sulok ng mata ko, yung reflection ko sa salamin hindi sumusunod. Alam mo yung pakiramdam na lumalakad ka, pero yung anino mo parang na-delay ng 1 segundo. Ganon. Tinigil ko yung paglalakad ko at lumingon ako. Tumingin ako diretsyo sa salamin. Nakita ko ang reflection ko. Nakatayo, mukhang pagod. Gulo-gulo ang buhok. Itinaas ko yung kanang kamay ko. Itinaas din ng refleksyon ko yung kanang kamay niya. Puyat lang to, bulong ko. Napaparaning na naman ako. Pero simula ng gabing yon o umagang yon, palagi ko nang nararamdaman na parang may nakatingin sa akin. Lalo na pag nakatalikod ako sa salamin. Yung tipong pakiramdam na may mga matang nakatutok sa batok mo. Sinubukan kong wag pansinin. Abala ako sa trabaho, sa bills, sa buhay. Pero
Palala ng palala. Isang beses, nagpatugtog ako ng music habang naglilinis. Habang nagwawalis ako, syempre, nakikita ko yung sarili ko sa salamin. Yung reflection ko, nagwawalis din. Pero yung itsura niya, parang ang seryoso. Ako, medyo nagpapahedmang pa sa tugtog. Pero yung salamin, yung mukha niya, parang blanco. Parang walang emosyon. Nakatingin lang siya, hindi sa sahig na winawalisan, kundi sa akin. Diretsyong diretsyo sa mata ko. Kinilabutan ako. Pinatay ko yung music. Tumayo ako ng tuwid. Tinignan ko yung reflection ko. Ano ba to? Unti-unti, bumabalik sa normal yung itsura niya. Yung mukha ko na ulit. Nagsimula na akong matakot. Sinubukan kong takpan yung salamin. Kumuha ko ng lumang kumot at itinabing ko doon. Pero yung pakiramdam, nandun pa rin. At ang mas nakakilabot, paggabi, bago ako pumasok sa trabaho, yung kumot, minsan, nakikita kong nasa sahig na. Sasabihin ko sa sarili ko, baka nahulog lang, madulas yung tela. Pero nangyari ng 3 beses, imposibleng nahulog lang yun. Doon na nagsimula yung mga pagbabago. Isang gabi, bago maligo, tumayo ako sa harap ng salamin. Wala yung takip. Nag-ipon ako ng lakas ng loob. Sabi ko, titignan ko. Baka guni-guni ko lang ang lahat. Tinignan ko yung sarili ko. Mata sa mata. Mga ilang minuto. Walang nangyari. Ako lang to. Nakahinga ako ng maluwag. Sabi ko na nga ba? Tapos, nakita ko yung pagbabago. Yung balat ko sa refleksyon. Parang unti-unting namumutla. Hindi yung putla na parang anemic. Yung putla na parang waxy. Parang balat ng kandila. Yung mga mata ko, parang lumalim yung eye bags. Parang nangingitim. Yung bibig ko, yung labi ko, parang nawawalan ng kulay. Hindi ako yun. Kumurap ako ng mabilis, sunod-sunod. Pagdilat ko, normal na ulit. Ako na ulit. Pero yung puso ko, grabe. Parang lalabas sa dibdib ko. Umupo ako sa sahig, nanginginig. Ano yung nakita ko? Totoo ba yun? Sinubukan ko mag-research online. Nag-search ako tungkol sa haunted mirrors, demonic reflection. Maraming lumabas, mga kwento, mga urban legends. May nabasa ako tungkol sa portal. Daw ang mga salamin na pwedeng na may entity na makulong doon. Lalo akong natakot. Nagdesisyon ako. Kailangan kong umalis sa apartment na to. Pero kailangan ko pang mag-ipon. Mga 1 o 2 linggo pabago ako makakuha ng sweldo at makahanap ng malilipatan. Kaya yung plano ko, tiis muna at wag na wag nang titingin sa salamin. Ginawa ko yon. Kada dadaan ako, yumuyuko ako. Pag nagbibihis, tumatalikod ako. Sa banyo na lang ako nag-aayos. May maliit na salamin doon. At yun, normal naman. Pero yung malaking salamin, parang may sariling buhay. Nagsimula akong makarinig ng mga kaluskos sa gabi. Pagtulog ako, mga tunog na parang kuko na kumakaskas sa salamin. Nagtakip ako ng unan sa tenga ko. Panaginip lang yan, Owen. Matulog ka na. Pero isang umaga, pagising ko, nakita ko yung kumot na pinantakip ko sa salamin. Nasa sahig na naman. At yung salamin, may mga marka. Parang fingerprints na basa. Pero sa loob ng salamin, parang may nag-iwan na marka ng daliri galing sa kabilang banda. Doon na ako nagpanik. Tinawagan ko yung kaibigan ko, si Ren. Pre, pwede bang makitira muna sa inyo? Kahit mga ilang araw lang. O bakit? Nag-away kayo ng landlord mo? Tanong niya. Ayokong sabihin yung totoo. Baka sabihin niya, nababaliw na ako. Hindi pre, parang may sira yung kuryente. Kinakabahan ako. Baka masunugan ako.
Papacheck ko pa. Pumayag naman siya. Sabi niya, daan na lang daw ako pagkatapos ng shift ko. Grabe, yung gaan ng pakiramdam ko. Sa wakas, makakaalis na ako. Kahit pansamantala, yun na yung huling gabi ko sa apartment. Kailangan ko lang tapusin yung shift ko. Kukuha ng ilang damit, tapos diretsyo na ako kay Renz. Pumasok ako sa trabaho. Buong gabi, di ako mapakali. Palagi akong napapatingin sa mga bintana, sa mga reflective surface o sa office. Pakiramdam ko, sinusundan ako nung bagay na yon. Natapos yung shift ko, alas 5 ng umaga. Umuwi ako ng apartment, madilim pa sa labas. Pagbukas ko ng pinto, ang bigat agad ng hangin. Amoy luma, parang amoy lumang libro na nabasa. Dali-dali akong pumasok sa kwarto para kumuha ng damit. Inilawan ko lang yung maliit na dim lamp sa tabi ng kama. Ayokong buksan yung main light. Ayokong maging masyadong maliwanag. Kinuha ko yung bag ko. Habang naglalagay ako ng t-shirt at short, naramdaman ko na naman yung titig galing sa likod ko, galing sa salamin. Napatigil ako, nanginginig yung kamay ko. Huwag kang lilingon, Owen. Huwag kang lilingon. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka na. Pero ewan ko, parang may humihila sa akin. Parang may bumubulong sa tainga ko. Tumingin ka. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. At doon ko nakita sa salamin. Hindi ako yung nandoon, yung nakatayo sa refleksyon. Kamukha ko. Suot yung damit ko. Pero maling-mali. Yung balat niya, kulay abo. Parang balat ng patay na matagal nang nakababad sa tubig. Yung mga mata niya, hindi mata. Yung dalawang butas na maitim na parang walang hanggan. Yung lalim, walang puti, walang gitna, itim lang. At yung bibig niya, nakatayo lang ako, nanlalamig. Yung buong katawan ko, di ako makagalaw, di ako makasigaw. Yung refleksyon ko, yung bagay na yun, nakatayo lang din, nakatitig sa akin. Ilang segundo na parang ilang taon. Tapos nakita ko yung gilid ng labi niya. Dahan-dahan gumalaw. Umangat yung gilid ng bibig niya. Tapos yung kabila, pinilit kong sumigaw. Hindi! Pero walang boses na lumabas. Yung bibig ng bagay sa salamin, unti-unting bumuka. Hindi yun normal lang ngiti. Yung bibig niya, bumuka ng mas malapad pa sa normal. Yung panga niya, parang nabali. At sa loob, hindi ngipin. Parang mga tinik, matutulis, itim, at dugo-dugo. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiti ng puno ng galit, puno ng pagkagutom. Isang ngiti na nagsasabing, nakita na kita. Sa sobrang takot ko, parang nabuhayan ako. Napasigaw ako. Kinuha ko yung lampshade sa tabi ko at buong lakas kong ibinato sa salamin. Isang nakakabinging sigaw ang narinig ko. Hindi galing sa akin, galing sa salamin. Nabasag yung salamin. Nagkalat yung mga bubog sa sahig. Kasabay ng pagbasag, parang biglang lumamig yung hangin. Tapos biglang uminit. Bumukas sara yung ilaw. Napatumba ako sa sahig. Gumapang palayo. Yung sigaw, unti-unting humina hanggang sa naging katahimikan na lang. Tumayo ako, nanginginig. Kinuha ko yung bag ko. Di ko na pinansin yung mga gamit ko, yung mga bubog. Tumakbo ako palabas ng apartment. Di ko na nilingon. Dire-diretso ako sa labas ng building, sa kalsada. Doon lang ako huminto, humahabol. Sa hininga ko,
Umiyak na pala ako. 5:30 na ng umaga. May mga tao nang naglalakad. Tinignan nila ako. Yung itsura ko, parang nakakita ng multo. Siguro nga, yun na yung multo ko. Tinawagan ko si Renz. Sinabi ko, wag na akong itanong. Papunta na ako. Kinabukasan, bumalik ako. Pero may kasama na akong 2 kaibigan. Tanghaling tapat. Yung landlord, sinabihan ko na aalis na ako. Sabi ko, family emergency. Di ko na kinuha yung deposit ko. Wala akong pakialam. Pagpasok namin sa apartment, yung mga bubog nandun pa rin. Pero yung frame ng salamin, yung kahoy na frame, yung naiwan sa pader, sunog. Parang sinunog galing sa loob. Kinuha namin yung mga gamit ko nang mabilis. Walang 30 minutos. Tapos na kami. Bago umalis, sumilip ako sa frame na yon. Sa pader, sa likod ng binasag kong salamin, may nakasulat. Parang uling yung ginamit. O baka yung sunog na kahoy. Isang salita lang, babalik. Hanggang ngayon, di ko na makakalimutan yung ngiting yon, yung mga matang yon. Kaya ngayon, sa bago kong tinitirhan, bawal ang salamin sa kwarto. Yung salamin sa banyo ko, maliit lang. At paggabi, tinatakpan ko ng tuwalya. Praning na kung praning. Pero ayoko nang makita pa ulit yung mukha sa salamin. Grabe ang sinapit ng ating kaibigang si Owen. Isang paalala na minsan, yung mga bagay na akala natin ay simpleng gamit lang, ay pwedeng maging bintana o kulungan ng mga bagay na hindi natin maintindihan. Kayo, may katulad ba kayong karanasan sa salamin? Naranasan nyo na bang may makitang kakaiba sa sarili nyong refleksyon? I-comment yan sa ibaba. Gusto kong mabasa ang inyong mga kwento. At kung nagustuhan ninyo ang kwento ni Owen at ang ating pagbabahagi, huwag na huwag kalimutan na mag-iwan ng isang matinding like. At syempre, mag-subscribe na sa ating channel, ang Alingaungaw ng Lagim. I-click na rin ang notification bell para lagi kayong una sa mga bago nating kwentong magpapatayo ng inyong mga balibo. Muli, ako si Mr. John. Matulog na kayo kung kaya nyo pa. At wag na kayong titingin ng matagal sa salamin. Maraming salamat.